Pera-pera talaga yung mga hayop na impaktong yan eh. Yan bang pagtatights ninyo? Mabuti bang gawain o masama? Pero sinasabi ko sa inyo, may mga maling religion. Tapos pera-pera lang. Tapos ubus ang pondo mo, ubus ang pera mo, kakatights mo ng kakatights sa mga hayop na yan. Tapos hindi ka naman pala papaakitin sa langit ng mga lintik na yan. Kasi sinasabi nila na once save, always save daw. So kahit anong kagaguhan ang gawin mo, okay lang. Basta ikasumampalataya ka lang kay Lord Jesus Christ. Kahit anong gawin mo, pwede. Bakit? Kasi once save, always save. Ganyan yung mga buladas ng mga hayop na yan eh. Okay, sige, kunyari walang Biblia, wala kang malay sa Biblia. Let's put logic to it. Ang Diyos, walang hanggan. So ang pinapangako, buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin nun? We only get to live for fucking 60 short years. Mahaba na 70, mahaba na 80. Tapos, yung Diyos walang hanggan. Meron ng walang hanggang lumipas. Meron pang bilyong-bilyong taon na lilipas pagkamatay mo. Yung walang hanggang buhay, tangina bilyon-bilyon taon yun. Palagay mo ba bibigyan ka ng Diyos ng bilyon-bilyong taon? Dahil lang sumampalataya ka kay Lord Jesus Christ. Tapos puro katarantaduhan ang pinaggagawa mo kasama nun? Tangina, magiging sakit ka ng ulo ng Diyos sa kabilang buhay. Ano ka? Yan bang pagtatights ninyo? Mabuti bang gawain o masama? Mabuti. O hindi ka pala kailangan gumawa ng mabuti. Di, wag ka na magbigay ng pera sa mga hayop na yan. Hindi nyo naiisip, tinatarantado lang kayo ng mga pastor nyo na pera lang ang gusto sa inyo at walang pakialam sa kaluluwa ninyo. Sinusubukan niyang ituwid ang tama, kaya siya ay naging magaling sa kanyang sarili. Pero hindi niya nalalaman na ang kanyang mga sinasabi ay hindi mismo sumasang-ayon kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya lumabas na, professing themselves to be wise, they become fools. Yan po ang mga nagmamarunong sa Biblia at nagtitiwala sa kanilang sariling pag-iisip at pagkaunawa. At hindi katakataka kung bakit marami mga taong nagtitiwala sa ibang karunungan ng pag-iisip ng tao, gaya ng taong ito na sinusubukang ituwid ang itinuturo ng Biblia. Dahil ang sabi po sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears." So may mga taong pinapakinggan lamang kung sino ang gusto nilang pakinggan, kung saan ang gusto nilang pakinggan ay yung mga taong nagsasalita na nagpapakiliti sa kailang tenga. At ayaw nilang tanggapin kung ano ang biblical na itinuturo ng Biblia. Dahil upo sa kailang pananaw at paniniwala. At kailangan po natin mag-ingat sa mga ganong tao na tinatry ituwid kung ano ang itinuturo ng Biblia. Dahil huwag po nating naisin na maging kaparte sa propesiya na sumusuway sa salita ng Diyos. Malinaw po na ang pagbibigay ng ikapo or ang mga mabubuting gawa ay hindi po paraan ng kaligtasan. Hindi natin tinuturo na kapag nabigay ka ng ikapo ay ikaw ay maliligtas or mapunta sa langit. Kundi itinuturo natin kung ano yung prinsipyo ng Biblia, kung para saan ang ikapo, kung para saan ang mabubuting gawa. At ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, para sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil sa gawain po ng Panginoon, hindi po natin maipagkakaila na dyan po ay kailangan po ng pera para lumagana po yung gawain, gaya ng pagpapagawa ng trucks at pangbayad sa renta ng simbahan, sa kuryente at sa tubig. Kailangan po yan pang suporta sa mga missionaries at sa mga misyon. Yan po napupunta ang ikapo or mga handog. Pero ang iba, dahil pera ang nasa isip, ginagawan agad ng kasamaan yung mga simbahan na nagtuturo ng magandang katuruan ng Biblia. Kung ano ang purpose ng pagbibigay ng offering at pagbabalik ng ikapo para sa Diyos. Ngayon, ang once save, always save, lagi natin itinuturo na hindi po ito license to sin. Mali po yung kailang pananaw na dahil naniwala ka sa doktrina ng once save, always save, malaya ka ng mamuhay sa kasalanan. Hindi po yun ang konsepto ng Biblia. Ano ba ang konsepto ng Biblia patungkol sa kaligtasan? Ang Diyos ay Diyos ng katiyakan at ang kaligtasang kanyang ginawa ay tiyak po yun. Kaya sinabi niya, ang sinumang sasampalataya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan.
Hindi po nagsisinungaling ang Diyos nung sinabi niya ang pangakong yun, na ang sino man sa taong makasalanan ang sasampalataya ay mapapatawad sa kanyang kasalanan, siya ay huhugasan sa dugo ng Panginoong Hesukristo, hindi mapahamak sa kapahamakan ng impyerno, dahil meron siyang buhay na walang hanggan na matatanggap. Yan po ay katiyakan na ibinigay ng Diyos Ama sa taong sasampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon, bilang sumampalataya na at nagkaroon na ng katiyakan ng katiligtasan, itinuro ba ng Biblia na ikaw ay mamuhay na sa kasalanan? Dahil ligtas ka na, dahil mayroon ka ng buhay na walang hanggan? Hindi po ganun ang pananaw ng once saved, always saved, at hindi po ang ganyang katuruan na itinuturo ng Biblia. Malinaw sa Biblia, sa aklat ng Timothy, na ang sino mang sumasambitla sa pangalan ng Panginoon ay lalayo sa kasalanan. Sa madaling salita, ang totoong sumampalataya ay may pagnanais na lumakad sa katuwiran ng Panginoon. At hindi dapat sila magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan at sa pamumuhay ng kasalanan. Yan po ang bunga ng pananampalataya na ating natanggap mula sa Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat sa kaligtasang ating natanggap mula sa Panginoong Hesukristo, na ito ang mag-uudyok sa atin upang tayo ay mamuhay sa katuwiran ng Panginoon. At ang buhay na walang hanggan ay wala pong katumbas yan, kahit ilang libong taon pa yan, ilang bilyong taon pa yan, hindi po matutumbasan ng ilang taon ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa mga nagsisampalataya. Kaya hindi porket may buhay ka na ng walang hanggan, hindi porket natiyak mo na yung kaligtasan mo, ay mamuhay ka na sa kasalanan. Wala pong ganong turo ang Biblia. Bagkus, gaya ng ating sinabi, na ang buhay na walang hanggan bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay inutusan tayo na mamuhay sa katuwiran. At ang totoong sumampalataya ay may pagnanais na lalakad sa mga mabubuting gawa upang malugod niya ang Ama na nasa langit. Malugod niya ang Diyos na kanyang sinampalatayaan. Malugod niya ang Panginoon na siyang nagligtas sa kanya. Gaya ng isang anak na sumusunod sa magulang dahil mayroon siyang pagmamahal at ayaw niyang masaktan at ayaw niyang makatanggap ng pagpapalo kapag siya ay nagkasala. Ganon din sa isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos, at bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may pagnanais na sumunod sa kanyang kalooban dahil tayo ay natutong magmahal sa kanya, sa Diyos na nagkatawang tao, na ipako sa krus, na bayubay, na ilibing at nabuhay muli, dumanak ang kanyang dugo para sa ating kasalanan. Tayo ay natutong magmahal sa kanya, tayo ay natutong sumunod sa kanya dahil ayaw natin siyang mapighati at ayaw nating makatanggap ng pagpapalo mula sa kanya. Kaya lahat ng akusa laban sa ating pananampalataya, pagdating sa ikapo, pagdating sa usas, ay puro akusa lang po. At hindi po yan ang stand natin na maliligtas ang taong magbibigay ng ikapo at malayo ng mamuhay ang isang sumampalataya dahil siya ay may katiyakan na ng kaligtasan. Ang lahat ng yan ay puro paratang sa mga taong hindi nakakaunawa kung ano talaga ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Kung paano nagsikap ang Panginoong Hesukristo, kung paano ibinigay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Pero ang mga taong itong hindi nakakaunawa sa itinuturo ng Biblia at sinusubukang magtuwid sa salita ng Diyos, sila ay nagiging mangmang sa salita ng Diyos at nagmamagaling sa kailang sarili. At maraming taong nagpapadaya, maraming taong naniniwala sa kanila dahil din sa pagiging ignorante sa katotohanan at ayaw tanggapin ang kabuuang aral ng Diyos sa Biblia.